In Jesus' name, amen. Please keep it, please. Alright, so mag-skip muna tayo sa ating series study about power. Series study about power. We talk about the power of the gospel, and then last week we talk about the power of the cross. But tonight, mag-skip muna tayo. Bigyan natin ng tayo mga kapatid in celebration po sa tinatawag natin na Women, International Women's Day. So, bibigyan natin kahapon, I think, nag-celebrate International Women's Day. Natin na i-discuss is if, alright, the first woman, Eve, the first woman. Okay? At you know what? Si Eve unique. Bakit po unique? Wala talaga siyang kapariha. Wala siyang kaitsurang iba. Why? Because siya lang nag-iisang babae. Hello, amen? At alam niyo po, sa mundo natin ngayon, ang mga tao gusto maging first. Wala gusto ng second, wala gusto ng third, wala gusto ng fourth. Okay, gusto lahat, gusto maging first. Pero you know what? Ang totoong first talaga, first among the first, ay walang iba si Eve. First woman na walang ugapan. Alright? Sa lahat ng mga babae. So itong ang blessing sa kanya, kaya walang kung magdisiplina siya sa kanyang anak, walang mag-intra. Ngayon, ang problema sa mga parents, lalo na pag sinulang na bakal gatas, diaper, hindi na ka-disiplina si mama, hindi na ka-intra si papa, kay, hindi na lagi ng kapoko. So may final say. May authority ang lula kay siya na bakal, need sa bata. Minsan, yun ang magiging source ng conflict. But salamat si Eve, since wala siyang mother-in-law, wala siyang bayaw. Wala. Kasi si Adam, ang first na lalaki, si Eva naman ang first babae, so sila lang talaga. Alright? So unique. Unique si Eve among. She was the first, and this thing made her exciting. Nagiging, siya, excited sa buhay niya. And then, sa part naman ni Adam, mas kampante si Eve kasi di matukso si, kahit saan, kahit isang buwan pa yan ibang si Adam, walang problema. Kaya walang isipin wala siyang isipin, baka saan kaya yung nag-iwaliw yung husband ko, saan kaya nasagit yung husband ko, saan? Mga ibang babae napaka-unique talaga ni Eve. And I believe, generally speaking, lahat ng mga babae naman is unique. Kaya mga babae, bawat babae, hindi lang si Eve unique, at also I believe mga babae, bawat personality, bawat tao, or especially babae, hindi mo pwedeng i-compare ang wife mo sa ibang wife. Amen? Mga bang husband? Kasi unique eh. Bakit siya dapat ganito? Sometimes, i-compare natin si Mrs. sa iba. Hindi. Don't you know na yung Mrs. ng iba, meron din karakteristik na wala kay Mrs. mo? Na si Mrs. mo lang ang meron? Siguro, ang nakita mo lang one side doon sa isa, ay, potential sa ito, lagi siya mas maganda. Pero no, bawat isa may potential tayo. Kanya-kanya tayo ng strength. May weakness pa siguro, pero in the other side, may strength din ang Mrs. natin. Kaya di mo i-compare na, kasi nanay ko, ganito kami pagpalaki. Hindi ba ang nanay mo? Iba mo ito kapag babae? Iba mo tuloy ang pagbabae ni Mrs. mo. Sometimes kasi, ang mindset ng tao, gusto natin i-pattern ang ating gusto ba? Either kay nanay natin o kapatid natin. No? So mga husband, yung iwasan natin magkaroon ng comparison. Hello? Ay hindi talaga, excuse me, hindi siya mag-result ng healthy family
kung laging marinig ng misis natin yung comparison. Agree ka mo mga bana? Sakit na sa part sa asawa kung pwede mo na sila na-compare sa iba. Masinin na siya sa hindi, siya na lang asawa eh. Kaya ako magaling na siya. Mas dami naman ganito siya, sige na lang. Ano yung mutog yung asawa mo? O, diba? Kaya kuminsan, gano'n na lang yung ano, kasi pag naririnig yung, mas dami ito siya magluto, mas dami ito siya marami ito siya, makatipad siya sa mga bulak, dami ito siya, kaya ano eh. Tapos, misis mo, hindi mahilig sa bulak. Kaya ano itong isa, mahilig sa bulak, tapos, di ba punta ba sa music? Dahil isa tuon, mayo sa music, yung ano gani ba? Yung iba-iba tayo, unique tayo i-create nito. Kaya dapat marunong tayong tumanggap kung ano yung ating partner. Okay? So, unique. Bawat isa is unique. Si Eve, isa sa mga i-create ni Lord. Isa sa mga babae na unique. Psalm 139 verse 14. Kung sabi ng Bible. Psalm 139. Anong sabi dito? Psalm 139 verse 14. Okay, basahin po natin ang verse 14. Psalm 139 verse 14. Read it all. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Sino nagsabi? Si King David, to the chief musician, a psalm of David. So si David nagsabi, ano daw? Sabi niya ang kanyang conclusion, for I will praise thee. Ina-praise niya ang ating Panginoon. For what reason? For I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. Kasama ka ba dyan? Kasama ba ako? Kasama ba? Tayong lahat? Yes. Amen. Fearfully and wonderfully made. The problem is that ang ating mindset, ang ating outlook minsan ba? Dawi tayo magtingin, dawi tayo mag-evaluate sa tao, doon tayo nagkulang. Pero in the sight of God, lahat tayo special. Amen? Kasi fearfully, sabi ni Lord, fearfully and wonderfully made. So sana tanggap natin simple na tayo doon. No? Na bawat isa ay unique. Paano kung uniform tayo ng height, uniform ng kulay, uniform ng itsura? Paano na lang yun, di ba? Di ba problema? Pareho na lang natin ng kulay. Pareho tayo magpuputi. Pareho tayo matatangkad. Pareho tayo, uniform tayo lahat-lahat. E paano kung may magnanakaw tapos nagsimpon dito sa aton? Eh paano may identify sino itong kawatan? Eh pareho man tayo itsura. Pareho man na kulay. Pareho man na amen? Kaya unique tayo. Yung kulay mo, plano yan ng Diyos, hindi nakamali si Lord. Yung tangkad mo, kahit di ka kontento, sige tanggapin mo na lang, kahit yun ang kasi plano yan ni Lord. Fearfully and wonderfully made. Eh, siguro, sa atin sana ganito, bakit ganito? May mga tanong tayo. Pinajog-jog ko si Bobby. Sabi ko, sana gusto ko matawag, pareho ni Pastor Valderrama. Ano na lang tayo? Ikaw si Pastor Valderrama, ako ganito. Pinajog-jog ko sabi ko, Pastor Valderrama, apelido, pangalan ko lang, Baldi, Rama. Ang kami, nila Baldi ba? Drum na eh. Sabi ko, gusto kong katawan ko pa, pareho ni Pastor Valderrama. Maawa ka naman sa akin. Kailangan tayo na tanggapin natin muna ni Lord. Bawat isa, I said, is unique. Eve is unique. The first woman we create the Lord. Pangalawa na babae. Okay? Okay. Next is Rahab. Si Rahab, isa siyang harlot. Anong harlot? Prostitute. Ang trabaho niya, prostitute.
prostitution. Maybe professional prostitute. Don't you know, sa ibang bansa, legal ang prostitution? At para sa kanila, brad, trabaho, marangal yun. Hindi illegal. Proud sila na ganon. But in the sight of God, that is sin. Kahit gawin mo pa yung legal, brad, sa bansa, but in the sight of God, that is immorality. But praise God, nakarinig siya about kay Lord Jesus sa ating Panginoong Diyos dahil sa bansang Israel. Paano nag-work, paano sila nakatawid sa Red Sea. May idea siya, kahit hindi siya personally na nabintisan, but idea siya na may tunay na Diyos, although pagan ito siya. Kasi ang Jericho is idolatrous city. Mga ano sila ba? Mga kasimpan ng mga false god. Pero nagkarinig na siya. That's why, nung nakilala niya yung mga spies, two spies na pinadala ni Joshua, hindi siya nagkatuloy ng tulungan. Kasi alam niya, totoo ang Diyos ng Israel. At someday, alam niya na talagang ibibigay, i-deliver ni Lord yung kanilang city doon sa mga Israelite. Kaya nagkaroon siya ng idea. Minifat, tinulungan niya. At walang nagutos sa kanya ba? Sabi lang ng nagkuha siya ng lubid, tapos doon niya pinadaan yung mga, yung mga spies para maka-escape sila, para hindi sila mabutan at mapatay ng mga sundalo doon sa Jericho. Tapos isumabi na ang kulay ng lubid na ginamit, sabi ng Bible, scarlet red. That means pula. That symbolizes about the blood of Jesus Christ. Kaya sabi ni Joshua, pagsalakay natin doon sa Jericho, spare her life and her family. Huwag yung tandaan niyo yung bahay at yung babae na nagtulong sa inyo. Okay? At yun, na-spare ang life ni Rahab. Now, lahat sa atin may mga kahapon. Amen? May mga dark tayo. But kung meron tayong, kapatid, kahit gaano tayo kasama o ano may yung nagawa natin, kung willing tayong talikuran at itama ang ating pagkakamali, walang dahilan ng Panginoong Diyos na di tayo patawarin. Kahit gaano. Siguro, in your point of life, ganyan na yung sitwasyon ninyo. Ngayon na alam mo na, God, pwede mong itama. Huwag kang manatili na gano'n. Lord, tulungan mo ako na maplastar ko ang life ko, maplastar namin ni Mr. ang partner ko, ang aming life. Kasi ang tunay na say, may changes talaga. Amen? He was forgiven. Imagine mo, trabaho mo, prostitute, Brad, tawag doon, pinakamababa, o nawala ng respeto yung mga tao. Siyempre, pag sinabi prostitute, parang ang mural-mural. Walang pangalan pa lang, pangit na. So siguro tingin sa tao, para sa kanila, wala na. No? Wala na siyang kwenta, outcast na ito si, maybe, ang kanyang family din, may mga disagree din sa kanya, ayaw din sa kanya dahil sa kanyang trabaho. Maybe may mga, di natin alam, ang life ni Rahab, lumayo na yung family niya. Pero makita natin ang forgiveness ng Panginoong Diyos, i-extend niya. Even sa New Testament, yung babae. Amen? Na caught in the act. Ating makita doon na never si Jesus nag-condemn. In fact, sabi niya, woman, go home and sin no more. Yun ang sinabi niya. Never siya nag-condemn. So, binigyan niya ng chance yung babae na itama yung kanyang pagkakamali. The forgiven woman. Joshua chapter 2 verse number 1. Kita natin yung story dito. Chapter 2 verse 1. And Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go, view the land, even Jericho. And they went and came into a harlot's house named Rahab and lodged there. Verse number 10. So doon sila nag-lodge, doon sila nag-stay. While doon sila sa Jericho, yung 2 spies, inulungan sila ni Rahab. Verse number 10. Verse 10, for, sabi ni Rahab, while doon itong dalawang spy, for we have heard how the Lord dried up the water. Okay? Isa natin verse 8. Bago sila natulog, meron silang conversation. And before they were laid down, o before yung,
nagtago doon sa atin. And before they were laid down, she came up unto them upon the roof. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Verse 10, For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what he did unto the two kings of Amorites that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom he utterly destroyed. Verse 11, And as soon as we had heard these things, our heart did melt, neither did there remain any more courage in any man. Because of you, for the Lord your God is God in heaven above, and in earth beneath. So may idea siya. Amen? Nagkaroon ng idea si Rahab, alam niya ang tunay na Diyos, i-recognize niya God of Israel, the powerful God. Now take note, harlot siya at the same time, unbeliever ito, pagan. Hindi niya kilala yung tunay na Diyos. Pero ano nangyari? Look at verse number chapter 6, verse 25. Fast forward tayo. Isalakay na ng mga sundalo ni Joshua, kasama siya. O nag-march na sila. Papunta na sila doon. Alright. 25. Anong nangyari? 25. And Joshua saved Rahab the harlot alive, and her father's household, and all that she had, and she dwelleth in Israel, even unto this day, because she did the messengers which Joshua sent to spy out Judah. Kita mo yung kanyang ano na? This is the only woman and only family nga na-saved doon po sa Jericho. God is spare ang kanilang life. Hindi na samang namatay. Brad. Bakit? Kasi may faith siya sa Panginoon. And of course, i-recognize siya, ikilala niya ang God of Israel. And therefore, she was forgiven. She was forgiven. Now take note, walang kasalanan ba na hindi ma-forgive ni Lord? Number one, kung meron tayong totoong repentance. No? Genuine repentance. I believe itong si Rahab afterwards, after dito ba, di na bumalik na harlot? Nung nakilala niya na ang tunay na Diyos ng Israel, di na siya bumalik sa profession niya because she realized na mali yung kanyang trabaho. Hindi tama yung kanyang trabaho at against yun sa Panginoon. Kaya ganun din tayo, ang tunay na tao na may repentance, talagang ang center ng repentance is turning away from sin, o change of heart and mind. Kaya kapag wala yung repentance, walang changes. You can never expect na may changes ang tao pag walang repentance. Pabalik-balik na yung kasalanan. Hello, amen? Kaya, masdan natin ang mga taong kahingi ng sorry kung talagang meron bang repentance. Kasi ang tunay ng repentance, nag-stop na sa kanyang kasalanan. And this is unique. Rahab. In fact, anong sabi ng Hebrews chapter number 11 ba? Nasama siya by faith Rahab. Nasama siya doon. She was the only Gentile na nasama doon. The rest puro yung Hudyo. Ba't napanasali ang pangalan ni Rahab sa chapter 11 ba? Because he commend the Lord ang kanyang faith. Sapagkat meron siyang true relationship kay Lord, kaya nasama siya sa Hall of Fame. Heroes of faith ng mga tao. So what a blessing, mga kapatid, na may transformation ang life ni from harlot to become a unique woman. Naging example ang kanyang life. Real changes sa kanyang life. Okay? Pangalawa, pangatlo, okay, third woman. Ating titignan tonight. If the first woman, Rahab, the forgiving woman,
Deborah, the fortified woman. Pag sinabi ng fortified, courageous, right? This is the moment na kung saan ang bansang Israel ay nagkaroon ng spiritual decline. So may mga tao na i-invade sila, may mga tao nagsalakay sa kanila, may mga tao nag-oppress sa kanila. At ang mga lalaki takot na takot. Judges chapter 4, Joshua Judges. Nandito sila sa sitwasyon na kung saan ginabuli sila. Di sila makagalaw ng sarili nila. Di sila mag-worship basta-basta. Kaya may mga kalaban sila. Affected sila. Araw-araw nabubuhay sila sa takot. Chapter 4, Book of Judges. Verse 1, And the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. Now take note, resulta sa ito sa kanilang paggawa ng masama at pagbibildi, pagtalikod sa Panginoon. In the sight of the Lord, when Ehud was dead, ang kanilang judge, patay na si Ehud. This time, wala silang leader na magtayo, mag-represent sa kanila, mag-lead sa kanila. Verse 2, And the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. So, i-allow sila ni Lord na ma-oppress at ma-under, ma-invade sila ni Jabin, king of Canaan. That reign of Hazor, the captain of host was Sisera. Ang kanyang kapitan, general, si Sisera. Ang kanilang king, sino? Si Jabin. Which dwelt Haroset of the Gentiles. Verse 3. And the children of Israel cried unto the Lord. Nagmakaawa sila. Kung may trabaho nila, pag dipit na, doon na. For he had 900 chariots of iron, and 20 years the mightily oppressed the children of Israel. So wala silang laban. Kaya superior itong mga tauhan ni Jabin at ni Sisera. May mga horses pa sila. Verse 4, And Deborah, prophetess, the wife of Lapidoth, that judged Israel at the time. So this time, ang igawa ni Lord na mag-lead sa kanila is si Deborah. Ano nangyari? Verse number 6. And she sent and called Barak. Pinatawag niya ito si Barak, isang lalaki, the son of Ahinoam, out of the Kedes and Naphtali. And said unto him, Hath not the Lord God of Israel commanded, saying, Go and go toward Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali, and of the children of Zebulun. So binigyan niya ng instruction si Barak ni Deborah. Sabi niya, magkuha ka, mag-recruit ka ng mga tao para magiging sundalo doon sa tribe ni Naphtali at ni Zebulun. 10,000. Pero anong sabi ni Deborah, verse 7? And I will draw unto thee to the river Kishon, Sisera the captain of Jabin's army, with his chariots and his multitude, and I will deliver him into thy hand. Sabi niya, magkita lang tayo doon sa river, sa Kishon. Kasama yung mga tauhan din sundalo ni Sisera. Doon tayo magkita. Sabi ni Deborah, doon kay Barak, yung lalaki. Anong reply ni Barak? Verse number 8. And Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Kita ko lang. Talawit, di ba? Sabi niya, o sige, pupunta ako kung sasama ka. Pero pag di ka magsama sa akin, hindi ako pupunta. Nakita mo lang, nagbaligtad ba? Sino ito? Lalaki. Tapos ang sinabihan niya, ang babae, di ba dapat ang lalaki, ang babae ang magsabi? Pero dito na baligtad, mga kapatid. So meaning, itong mga lalaki this time, hindi sila, takot sila. Takot sila. Kaya salamat, may babae na nag-step up ang pangalan si Deborah. Naka-reduce woman. The 45 woman. At ano sabi ng Panginoong Diyos? And she said, sabi niya,
I will surely go with thee. Okay, sasama ako sa iyo, sabi ni Deborah. Notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor, for the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. And Deborah arose and went Barak to Kish. So sabi niya, alright, sasama ako. Pero ang success dito, ang result dito, hindi mapunta sa iyo ang honor, kundi mapupunta sa isang babae. At alam niyo po, if you continue to read this chapter or passage, ang nakapatay ng kay Sisera ba't isang babae? Okay? Isang babae na kung saan, isa siyang kinay. Alright. Na isang kinay. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero meron dito. Si Jael. Si Jael. Kasi nung naggera na, tapos parang outnumber na or kunti na lang yung tauhan ni Sisera. So ihabol sila ba, kasi that time, nagkaroon ng malakas na ulan, tapos yung mga chariot nila na-stop doon sa mud, hindi makagalaw. Kaya yung mga advantage sa tao ng mga Israel, hinabol nila hanggang maraming namatay. So ang ginawa ni Sisera, yung general, nag-skip siya. Tapos pumunta siya sa isang tulda, isang gumugubo. Tapos may babae doon. Sabi niya, pwede ba humingi ako, bigyan ako ng tubig, huwag ako? So sabi ng babae, okay, pasok ka dito, pinapasok niya sa kanyang tulda. At instead na tubig yung binigay, itong si Jael, babae, pero Israel ito, Israelite ito. Ang kanyang husband is si Heber. Now, instead na tubig, binigay niya, diyan pa tayo? Yeah. Binigay niya ng milk, gatas, ano ko na lang, inarate ko na lang. Okay? So, nung nakainom na, nagpasalamat yung si Sisera, okay ito, first time ito na sa halip na tubig hingin ko, bigyan pa ko ng gatas, okay ito na babae. So in short, sabi doon, nakatulong siya. Nakatulong siya ng mahimbing doon sa ilalim ng, o sa loob ng tulda ni Jael. At nung nakatulong na siya mga kapatid, alam niya, nakalaman na ito. Pinakitaan niya na ng maganda. At sabi doon ng Bible, nung nakatulong na ng mahimbing, dahil sa pagod at gutom na rin siguro, itong si Sisera, kumuha siya ng palpal ng tulda. Kasi nung una, may palpal ng tulda, tapos itali nila para lipat-lipat. So, kinuha niya yung parang palpal, tapos at sabi ng Bible ba, kinuha niya, tapos habang tulog, ipukpok niya ba dito, tumakbo sa kabila. Babae ba? So, dumating itong sila Barak, sabi niya, may nakita ka ba? May hinahabol kami. Ganito. Sabi niya, sige, tingnan niyo, siya ba yung tao nasa loob? Anong tinignan nila? Siya yung aming hinanap. At patay ng mga kapatid. Kasi pinatay ni Jael. Eh sabi daw ni Deborah, ang honor hindi mapupunta sa iyo. Dapat sana sa iyo. Pero sabi mo nga na hindi mapupunta pag di mo ako kasama, kaya hindi, wala kang credit. Kasi talawin ang lalaki na. So tingnan niyo mga kapatid, ang babae ang nag-lead, babae din ang nagpatay. Kaya pasalamat tayo na may mga babae din tayo sa ating society. No? Amen? Salamat even sa ating history. Salamat tayo during oppression. Salamat sa Spanish regime. May mga babae na nag-step up. Yung si Gabriela Silang, babae yun. Asawa siya ni Jigo Silang. Actually, Ilocano yung brad. From Ilocos. Na nag-revolt sila brad against Spanish invasion. Against sila sa pamarakad ng mga Spanish na gina-oppress tayo. So willing sila, kahit na outnumbered sila, wala silang enough resources, pero willing sila nag-step up for the sake ba, mabigyan tayo ng freedom. Siguro sa elementary days natin, si Melchora Aquino, isa i-consider din natin ba na mga heroes natin, national heroes, na wala man siya sa gera, pero during sa mga Spanish regime, Spanish invasion ba, yung mga Filipino soldier natin na sugatan, siya gumagamot. Ang kanyang bahay, ginawa niyang hospital. Doon niya gina-first aid. Tapos ginatulungan niya ba, ang resources niya, ginapakain niya, ginabigay niya doon. Ibali na maubusan siya, matulungan niya lang ang kanyang kapwa Pilipino. Hello, amen? Salamat may mga women na willing mag-step up. And Deborah is one of our example in the Bible. Na willing siya, despite sa kanyang pagiging babae, pero hindi niya gilimit
i-allow lang ito ni Lord ba na may mag-judge, may mag-lead na babae because ang mga lalaki ayaw. Kaya mga lalaki, okay? Ang mga babae minsan mag-step up kung tayo mismo papanoy-panoy man. Sa ating mga tahanan, pag tayo hindi tayo mag-execute ng leadership, mag-take over talaga ang mga babae. Pero hindi yan judgment ni Lord. Hello, amen? Kasi gusto ni Lord mga lalaki ang mag-lead. That is the design of the Lord. Pero sometimes because ang mga lalaki, naunahan tayo ng takot o kaya wala tayong capability or ability to lead. That's why dina-allow na lang ni Lord, which is hindi dapat. Bilang leader, bilang tatay, dapat tayo mag-execute. Dapat tayo ang maging example ng leadership. Sa simbahan, dapat hindi si Mrs. ang magsabi, "Ma'am, magsimba ta." Dapat ang manang mag-lead. "Ma'am, simba ta ngayon. Sunday ngayon. Mga anak, simba ta sumong. Prayer meeting sumong." Dapat walang husband na ang asawa o mga anak ang lalaki. Hello, amen? Dapat lalaki. Kung lalaki ganyan ulang klaro, lalaki na alanganin, lalaki na huyang, lalaki na walang galit sa panimalay, amo pinamamulay. Ipapilitan na lang si Mrs. Hello, dyan ba tayo? Deborah was a woman who was fortified with courage. Deborah lived at a time when the men of Israel were generally at spiritual law. Many courageous Christian women had led the way when the men wouldn't do it. Diba, ipasa na lang minsan sa mga babae pag nakita ni Lord na wala tayo. Ang natin i-alam. Pangapat. Next. Hannah, the fervent woman. Another woman in the Bible, 1 Samuel chapter 1, 1 Samuel chapter 1. Anong sabi ng 1 Samuel chapter 1, verse 12? Verse number 12. And it came to pass as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spake in her heart only, her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Verse 14, and Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. 15, and Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Si Hannah dito, she is emotionally down. She is emotionally abused. Bakit? Ginatis, ginasunlog ng isang babae, si Pinayna, isang another wife ni dito, mga kapatid, ni Elkanah. Ang problema kay Hannah, barren. Di siya able maka-anak, di siya capable maka-anak. And because of that, ito yung dahilan, reason na ina-oppress siya. Kasi para sa kanila, in Old Testament time, pag wala kang anak, is a shameful. It is a form of judgment ng Panginoon. Kaya, ito si Pinayna, ginagawa niya ito, parang in short, ginabuli niya. Wala kang anak, kasi ganito, ganyan, isarada ni Lord, ang bumbo, kasi ganito. Siguro marami kang kasalanan, marami kang katraso kay Lord, kaya hindi ka binigyan ng anak.
Indirectly, yun ang message ni Penina. Kasi dala ang husband nila, dalawang asawa. So, umiiyak siya. Pero mga kapatid, hindi siya nag-retaliate itong maganda kay Hannah. Instead, he poured out niya ang kanyang heart. Pumunta siya sa temple. Sabi ng verse 9, so Anna rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon seat by the post of the temple of the Lord. Pumunta siya doon sa temple. At doon niya i-pour out ang kanyang heart. Doon niya sinabi, Lord, please give me. Bigyan niyo po ako ng anak. At kapag bigyan niyo ako ng anak, sabi ng verse 11, verse 10, and she was in bitterness of soul. Hindi sa sabing bitter. Kundi the word bitterness means mabigat yung puso niya, and therefore, gi-pour out niya. Yung loan niya, gi-unload niya doon sa Panginoon through prayer. And prayed unto the Lord and with sword. Di ba napakaganda example ni Hannah, mga kapatid? Now, best response para natin, in the time na i-oppress tayo, i-bully tayo, instead na mag-retaliate tayo, or mag-get back tayo, o mag-get even tayo, i-pull out natin ang ating heart sa Panginoon. Kasi si Lord ang great avenger. Si Lord ang great nating protector. Ang normal kasi sa tao, pag na agrabyado tayo, mag-retaliate tayo. Mag-comment din tayo. Mag-ano din tayo. Mag-get even tayo. Yun ang ating nature. Pero si Hannah, hindi. Kasi mas alam niya ba, na mas paapinan siya ni Lord kaysa tao. In fact, hindi siya nakano sa banan niya. So, pumunta sa temple, doon siya umiyak. Doon niya i-pour out lahat, mga kapatid, ang bigat ng kanyang puso. Alam mo, mas effective ba yung kapatid yung may bigat ka sa puso, i-pour out mo kahit hindi iiyak mo sa Panginoon. Instead na mag-unload ko sa mga tao, ganito sis, sometimes magiging complicated pa problema. Pagsabihin mo sa mga, kaya minsan may mga tao na instead na makatulong, ma-misinterpret ka tuloy. Ay, dali, disumting ka na noon doon, libak ka na noon. Imbis na gusto ka lang mag-unload, mag-share sa problema mo. Kaya hindi yan wise idea. Kaya nakita dito ni Hannah, the best idea, best action na gawin niya, i-pour out niya sa Panginoong Diyos. Kasi maganda sa Panginoong Diyos, kapatid. Hindi ka mahihiyak at ma-unload mo lahat ang gusto mo. Masabi mo lahat ang gusto mong sabihin. Through prayer. Wala kang piling isikrito sa Panginoong Diyos. Nabasa ni Lord lahat ang nasa puso natin, ang bigat na natin puso. Kaya dito, he wept bitterly or sore bitterness, and he prayed unto the Lord and wept sore. Pag tinabi si wept sore, iba kasi ang ng Hudyo talagang kagulhul talaga. At grabe ito sila mag-iyak talaga. Talagang matindi ang iyak. Nagtatangis, kumbaga. And ano pa? Ano ang content ng prayer niya? And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Di ba napakaganda ang content, ang request niya sa kanyang prayer? Lord, kung i-allow mo, bibigyan mo ako ng anak na lalaki. Ipapangako ko na someday, ibabalik ko siya sa inyo, at siya po'y maglilingkod sa buong buhay niya. At wala pong ahit na dadaan sa kanyang ulo, meaning nasa right, magiging nasa right siya. Intended for the Lord. Ang kanyang prayer bird, hindi selfish prayer. Hello, amen? Sabi, Lord, bigyan mo ako ng anak. At kung ibibigay mo sa akin, i-grant mo aking request, ibabalik ko rin siya sa iyo. You know what, sometimes, ang ating prayer, mga kapatid, Lord, hindi siya nag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng anak para hindi na ako mainggit. Lord, bigyan mo ako ng anak para maghipos na itong pakialamigra na babae ito. Pwede yan sabihin sa Panginoon, di ba ginabuli sa dahil ng anak? Para at least, Lord, mag-stop na sila magbuli sa akin.
Hindi ganun ang prayer niya para, Lord, itagay ko na para makabalos. Hindi ganun ang prayer ni Hannah. Ang prayer niya, Brad, bigyan mo ako ng anak, Lord. Hindi para sagutin ni Lord para makabit even siya doon o para pabor sa kanyang sarili. Hindi. Ang unique sa life ni Hannah, nag-pray sa una ng anak, hindi para na, hindi na siya naitin ni Naina. But Brad, ano pa? Nag-pray siya na para ang kanyang anak magamit para sa Panginoon. Kung tutusin mo sa ng logic doon, naghingi ka nga ng anak para magkaroon ka ng anak. Bakit meron ka ng anak, ibigay mo pa. Di ba? Kung sa logic doon, ano ba? Bakit ka maghingi? Di ba? Ang purpose mo, para magkaroon ka ng anak. Bakit pa man? Maghingi ka tapos ibigay mo man kayo. Parang wala ka rin anak. Ang resulta parang wala ka rin anak. Bakit ibigay mo man kayo? Bakit ka pa naghingi? Kung gano'n. Kung tayo mag-analyze ba? Hingi-hingi ka, di ba, para sa'yo? Bakit ibigay mo pa gano'n? Na in the first place, alam mo ni Lord na binabuhuli ka ganyan dahil wala kang anak. Kita mo ba ang kaibahan kay Hannah? Fervent Hannah. What made her exciting women, mga kapatid? She is fervent in prayer. Talagang ganun siya, tudo siya. Bibili natin alam, ilan siya, mga kapatid, nagkaroon ng anak, hindi natin alam how long siya nagbuntis. Pero ating makita doon, sa temple siya. Sa temple siya. Nag-pray siya. Maybe hindi natin alam how many times napunta siya sa temple. Maybe twice a week or every day siya doon sa temple. She poured out her heart. And nakita natin ang result sa kanyang prayer. God granted her request. Kaya dito sa atin sa prayer meeting, ang purpose natin magpunta dito para humingi ba sa Panginoon. Amen? Hindi ang pag-pray ba para i-change natin ang ano ni Lord, ang kanyang plano. Kundi mag-align sa ating plano. Ang gusto natin, ang plan ni Lord, mag-fulfill sa life natin. And therefore, we need to be fervent. Sa ating prayer ba, we need to be fervent. Hello, amen, church? Amen. Sometimes ito ang ano natin, lapsis natin. Hindi tayo fervent mag-pray. What is fervent? Fervent means tuloy-tuloy. Sa ilong lupa, maupod ba? Hello, amen? Mainiton. The word fervent, regular. The word fervent, consistent. The word fervent, continual. That's the kind of prayer na gusto ni Lord sa atin. Hindi yung pray ngayon, hindi naman. Pray ngayon, stop naman. Kamadumduman, saka naman mag-pray, no? Si Abraham, 25 years. Bago sinagot ni Lord ang kanyang prayer. And I believe, hindi siya 75 siya nag-request. Bigyan mo ako ng anak Lord, nabigyan siya 100 years old na siya. 25 years of waiting. But I believe, every day, makita niya yung star, Lord, I believe one day, bibigyan mo ko ng anak. Kasi sinabi mo sa akin, kung gaano kadami ang stars, kung mabita mo yung stars, gano'n kadami ang iyong magiging langit. But in the deep of his mind, sabi niya, Lord, minsan there was a time siguro na inip siya, nag-impatient siya. Kaya si Hagar na lang. Of course, suggestion yun ni Sarah. Pero mga kapatid, hopeful pa rin si Abraham na one day, bibigyan siya ng sarili niya. That is faith. Amen? We need to be fervent. Kasi ang bibigyan ni Lord, ang i-grant ni Lord ng mga prayer request, yung fervent. I believe, consistent tayo. And I believe, marami na sa ating, Brad, sa ating tawag nito, sa ating, saan yung prayer list natin, Brad? Ilang beses na tayo nag-change ng prayer list. Bakit? Kasi na-answer na ni Lord ang ating prayer list. Nung una, sa papel lang. Nasa papel pa lang. Ba't nakita natin yung iba dito na materialize? Hello, amen? Bakit? Kaya may power ng prayer. May power ng prayer. Kaya, we will never underestimate the power of prayer. Proven and tested na, Brad. Long time ago in the Bible, look at those people na mga prayerful. Lang tama ang resulta. Daniel,
Meshach and Shadrach and Abednego. Apostle Paul, Peter man, he was in prison and the church prayed for him. Na-release siya sa prison because of prayer. Diba? Sometimes, napaka-gamay, hindi natin masyadong hindi natin pinalaliman man ang ating pag-intindi, gaano ang makontribute at magawa ng prayer. Kaya hindi natin minsan binibigyan ng diin, halaga ang prayer, sapagkat hindi natin naiintindihan. Sapagkat kung naiintindihan mo, gaano kalaki ang makontribute ng panalangin, man, magiging prayerful ka talaga. Hello, amen? Fervent. The prayer of the righteous availeth much, sabi ni James. Fifth and last. Fifth and last woman in the Bible, Ruth, the faithful. Ruth, the faithful. Si Ruth, mga kapatid, Moabite siya. Gentile siya, in short. Nagiging mother-in-law niya si Naomi. Si Naomi isang Jewish woman from Bethlehem. One day, nagbakwit sila, nagpunta sila sa Moab. Kaya sabi niya, ligado dito sa Bethlehem, punta tayo dun sa ibang bansa, mga ibang lugar. Baka daw ng greener pasture, baka daw tayo magkaroon ng swerte para sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos ba, sana manatili siya. Pero para sa kanya, sabi niya, mas maganda doon, hindi siya nag-disobey siya, mga kapatid, kasama ang kanyang husband, Abimelech. Abimelech, Elimelech. Punta sila doon. Meron silang anak. Gerson at kalimutan ko yung isa. Sige, basahin natin sandali. Ruth chapter 1, verse number 16. Alright? Ruth, chapter number 1, verse number 16. 1:16. And Ruth said, verse 1 muna tayo, chapter 1, verse 1. Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So may pamilya doon sa Bethlehem na ang pangalan si Elimelech, ang kanyang wife, si Naomi, at may 2 anak, si Malon. Verse 2, and the name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi, and the name of his 2 sons, Malon and Chilion, Ephrathites from the tribe of Ephraim, and Bethlehem, Judah. And he came into the country of Moab and continued there. So ang unang plano nila, punta sila sa Moab for a short time lang. Kasi ang nangyari ba, famine, taggutom, tagtuyot doon sa Bethlehem, wala silang makain. So ang plano nila, short time lang sana. Okay? Pero ano nangyari? Doon sa verse number 4. And they took them wives of the women of Moab, the name of the one was Orpha, and the name of the other Ruth, and they dwelled there about 10 years. So ang short visit lang sana sa Moab, naging 10 years. Hello, amen? Natagalan. At doon sa Moab, nagkaroon na ng pamilya o nagkapakasawa ang kanilang 2 anak. Itong si Malon at si Chilion. Si Malon, okay? Nagkapakasawa sila. Yung isa si Orpha. Ito namang isa si Ruth,
nakapag-asawa din ng kapatid. O, ito yung asawa, si Ruth. Okay. Ang nangyari, namatay itong magkapatid. Itong si Malot at si Leon. Tapos sila namatay. Ang problema, wala silang anak. So, ang ginawa ngayon ni Naomi, namatay na rin si Elimelech, ang husband ni Noemi, namatay na rin. Eh, sabi niya, mga anak, mga umagad mo, halika kayo. Sabi niya, patay na ang husband ko, patay na rin yung mga anak ko, patay na yung husband ninyo. Sabi niya, magkanya-kanya na lang tayo. Ako, babalik ako sa aking lugar sa Bethlehem, tapos kayo, uwi na rin kayo sa inyong lugar, kung saan kayo galing. At pwede pa kayo mag-asawa ulit, kasi bata pa kayo. At free na kayo, malaya na kayo mag-asawa, kasi patay na. Wala na makapigil sa inyo. So, uwi na kayo, balik na kayo doon. Itong si Orpha, bumalik sa kanyang lugar. Pero anong nangyari ba? Verse 16, nung sinabi ni Naomi sa kay Ruth, sabi, anak, umuwi ka na. Verse 14. Verse 14. And they lifted up their voice. Okay? Verse 11, sabi pa ni Naomi, turn again, my daughters, why will you go with me? Hindi na kayo pwedeng magsama sa akin. Are there yet any more sons in my womb? Hindi na ko pwedeng mga anak at maging husband ninyo. That they be your husbands. Turn again, my daughters, go your way, for I am too old. Matanda na ako. To have husband, if I should say, I am hope. If I should have husband also tonight, and I should also bear sons. Would ye tarry for them till they were grown? Magkaroon ako ng anak, makapaghintay pa ba kayo na lumaki sila? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out against you. Verse number 15. Verse 14. And they lifted up their voice, nag-iyakan sila, and wept again, and Orpha kissed her mother-in-law. For the last time, lumapit si Orpha, hinalikan niya ang kanyang mother-in-law, kanyang ugangan. But Ruth clave unto her. Pero si Ruth hindi, nanatili, naiwan sa kanyang mother-in-law na si Naomi. At anong sabi niya? Verse 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone. Oh. Ano pag ginahulat-hulot ang imong biras? Wala, naglakad na. Is gone back unto the people, bumalik na sa lugar niya. And unto her gods, return thou after thy sister-in-law. Umalis ka na. Natulad ng iyong sister-in-law o biras mo. Pero anong maganda mga kapatid, anong sabi ni Ruth sa verse 16? And Ruth said, entreat me not to leave thee. Huwag mo akong utusan na umalis. O iwanan na. Or to return from following after thee. Or, hadlangan mo na susunod sa iyo. For whither thou goest, ito yung word niya ni Naomi, ni Ruth. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Where thou diest, verse 17, kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. I died, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Oh, grabe. Parang mag-asawa na. Sabi, kung saan ka mamatay, din na ako mamamatay. At walang makapaghihiwalay sa atin bukod sa kamatayan na. And you know what, mga kapatid? Dahil sa faithfulness ni Ruth, don't you know na siya ang nagiging ancestor sa ating Panginoon si Jesus Christ? Right? Nakapag-asawa siya kay sino? Boaz. Si Boaz nagkaanak ba kay Jesse? Si Jesse si Obed. Si Obed, ang anak niya si Jesse. Si Jesse naging tatay ni David. At doon nagsimula si Jesus Christ in the lineage of David. Kaya tinawag si Jesus Christ the Son of David. Jesus the Son of David. Yung sibat, bakit? Because may isang babae na faithful sa kanyang ugangan. Na hindi niya iniwan sa kagipitan ba at sa hirap ng buhay. Naghirap sila, sabay sila, wala sila. Pero sumama siya doon sa Bethlehem.
At doon mga kapatid, nabago yung buhay niya. Sapagkat, sabi po, naging faithful siya sa kanyang mother-in-law. Alam niyo po, bibihira na ngayon talaga ang magka-close na umagat at mother-in-law. Seldom na lang ngayon na. Hello, pwede magka-close ang lalaki na umagat sa nanay sa ugangan. Pero pag ang babae gani, tapos ugangan ka babae, ay naglaka ka lang. Eh kahit personal ko na experience, minsan si mama ko, hello, amen? Biskan Kristo nga nung magali kung kayo isa, hindi mag-intindihan na yun. Pero ba't ating makita dito, iba ang relationship ni Naomi at ni Ruth. Grabe yung banding nila. Sabi niya, kung saan ka pupunta, din doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon din ako titira. At kung saan ka mamamatay, din doon ako mamamatay. Kung sino yung tao mo, your people shall be your people. At ang magiging Diyos mo, magiging Diyos mo rin. At take note ka, willing siya i-give up ang kanyang false God. Alang-alang lang sa God ni Naomi. A faithful woman. Hindi siya mag-alis, mag-asawa uli, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng maraming anak, magandang buhay. Pero i-give up niya sapagkat para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang pagmamahal sa kanyang mother-in-law. Mga nanay, be faithful. Amen? Be faithful. Be faithful to your family. Tapos kung may araw pataugangan, ato na serbisyuhan. Hello? Amen ba? Sa mga isa, medyo bukat na, no? Kaya hindi na ba mga tigulang, magpapasaway na. Hindi mo na mahambalan. Tapos, ang mga tigulang na ron, irritably. Tapos, boss na sa mga tigulang mo lang sa pansin. Di mo lang magkatuwa, di mo matawagan, di ka lang makabless. Ay, maglain na. Nanay ko, Nay! Sige ma'am, may anak ko padala sa imo. May ko gaha ako, may ko ga after sa inyo padala. Ang akong tani, kamu man, di na kamo magtawag sa ako kung may anak ko ipadala. Ama, ganun, doon na kamo magtawag sa ako kung may ipadala ka mo, kung way man. Sa tani, may ko gahong na galagas na padala nyo. Tani, ang akong ginahulat, magtawag kamo sa akin, doon. Ayun na to, ayun na Friday. Okay naman ni nanay sa Friday. Pero ako, gawa pa ni nanay ko eh. Sa ako nanay sarili, kagulangan ko. Pero, papil na to, na alagaan sila. Papil na to, Brad, na mahalin sila. Kasi sabi ng Bible, ang principle, whatsoever a man soweth, that shall also be reap. You bless the Lord. I-compensate ni Lord, i-reward ni Lord ang faithfulness ni Ruth. May faithful siya mag-bless siya ng Panginoon. Kita mo buhay. Submissive siya sa kanyang mother-in-law. Kung ano advice ng mother-in-law niya na sinusunod niya. Ito ba, nag-iyakan sila, kaya magkahiwalay na sila? Ito si Orpha. Kasi maghiwalay na sila. Pero sa atong subungan, di tagaiyak. Ay, salamat! Nagpulit na. Ay, salamat! Bukit di ka kalipay. Ay, salamat! Magkano na. Nabalik na sa gulo. Ay, salamat kapahuwa. Ay, ito may traffic. Nanaiddan sa tunog. Nang iba. Kaya kakaiba talaga si Ruth. Andiyan yung banding. Sana tularan natin si Ruth. Amen? Wala mo tang perfecto nga ugangan. No? Sige lang, antos lang naman kay. Amen, Brother Ray? Okay? Ikahambal sa Brother. Kaginang na, dami na tayo classmate na. Classmate. Pero blessing ba yan ang natin? Mawala ko sila sa kalibutan. Naramdaman nila yung ating pag-alaga.
pagservisyo sa kanila. Hindi yan makalimutan mga kapatid. Ayun tonight, mga kapatid, ito mga women. Salamat tayo, may mga women tayo sa church, mga nanay, I'm so glad. Nandiyan kayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Aking challenge sa inyo, patuloy lang kayo. No? Magpagamit tayo sa Panginoong Diyos. I'm so glad, nandito si Sister Rowena. Amen? Pray natin ito, isang nanay natin, isang women ng ating church. No? Pray natin na mag-agis sa Panginoon, mag-grow pa sila sa Panginoon. No, itong kay Linlin, lahat tayo, mag-pray tayo. Ano bang mag-contribute natin? At ito mga kapatid, na-record sa Bible, ang kanilang history at lang nagiging halimbawa natin. Because one day, Brad, nagamit sila ng Panginoon. Amen? So tonight, tayo please. Panginoong Diyos, Ama, maraming salamat po. This evening sa next mensahe aming narinig. Celebration, Lord.